Hello mga ka-builders, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Late na naman po yung ating pag-upload ng ating mga video sa ating mga project. So ngayon pong araw na ito ay ihahatid ko po sa inyo yung finished project namin dito po yan sa Santa Rosa, Laguna. Berkeley Subdivision po, Santa Rosa, Laguna. So kung matatandaan nyo po yung dalawang video natin na nakaraan, yung mga updated natin, ito po yung kabuuang video na ito turn over natin sa may-ari. So, yun mga ka-builders, ito po yung nasa 40 square meter o mahigit pa. At ang ginawa natin dito ay binago natin yung itsura ng bahay. So, dahil sa gusto nga po ng may-ari ay ma-maximize niya yung space at maluwag sa paningin. So, binago natin dito yung hagdanan dahil dati nasa loob po siya ng unit, doon pagpasok mo doon ang hagdan niya. Ngayon, ang ginawa natin ay nilabas nila dito sa bandang terrace. So, yun po, panoorin niyo po mga ka-builders at papakita ko po sa inyo. Tara. Ayan mga ka-builders, so ito po yung bahay nila dati, yung bago natin i-renovate. So, before and after po yung makikita po ninyong itsura ng kanilang bahay. So kung nakikita po ninyo, yan po yung kanilang bahay. So ang gagawin po natin dyan ay maglalagay po tayo ng terrace sa taas at babaguhin na rin po natin yung imahe ng bahay. Ayan, so ito na nga po mga ka-builders. So pakaraan ng mga ilang linggo, kung napapanood po ninyo, ito yung dati nating video. So ito na nga po, nag-extend po kami rito sa taas ng pinaka-terrace nila. Binago po natin yung itsura, tapos naglagay na rin tayo ng mini garage sa ilalim ng hagdan po na yon. So, dito naman po isa itaas mga ka-builders, ay yung dati nilang hagdan, ito po, so tinakpan na po namin. Ginawa na po namin ng slab yan, at binuhusan namin, para nang sa ganun po ay makumpleto po yung kabuuan ng second floor. At dito namin inilagay yung hagdan sa labas. So pagpasok ng gate po, dito na. Ito na po yung hagdan na yung dati ay dito po sa loob. Ayan. Yung pinaka ground floor po, dito po yung dati nilang hagdan. So ito na nga po yung tinakpan natin. So ngayon ito ng mga ka-builders, ayan, yung ilalim ng hagdan na yan, yung katulad na nasabi ko po, ay garahe po ng motor. Ayan, ito na po yung kanyang itsura. So mga ka-builders, yung ginamit po namin diyang ceiling ay spandrel po, metal spandrel. Yan, hindi po kami gumamit dyan ng PVC. Tapos, naglagay na rin kami ng maliit na plant box, nang sa ganun po magandang tingnan. At katulad nga po nung nasabi ko, ito po yung ginawa naming hagdan. Ayan, so mga ka-builders, akyat po ulit tayo. Dahil ito po nga po ay continuous po yung aming ginagawa. At patuloy na inaayos po namin nang sa ganun ay maging maaliwalas po sa paningin yung lugar o yung loob ng bahay. Ayan, so mga ka-builders, dito naman po sa Kesame, naglagay po tayo ng kublight at nilagyan natin ng, yung pinaka-center po niya ay PVC panel po. So, ang gusto ng may-ari ay ganyang kulay po. Dahil ang gusto lang niya is hindi dumihin yung bahay, kaya dalawang kulay halos lang ang ginamit namin dito, kulay gray at kulay white. Yun. So, yan mga ka-builders, ito at malapit-lapit na nga po kami sa punto na nag-aayos at naglilinis na sa finishing ng pintura. Ayan. So, ito mga ka-builders ay mayroong isang kwarto. So, ang ginawa namin, ito, medyo may kalakihan yung kwarto namin at ang buong kesame niya ay ginawa na naming PVC panel. May 4 na pin light sa 4 na sulok at isang center light. So, hindi na rin kami naglagay doon ng kublight. Ayan mga ka-builders. Ito na po yung harapan. Yan. So, naglagay na kami ng pinaka-accent dyan sa gitna. Parang pinaka-design para na sa ganun maganda at maliwalas pong tingnan yung bahay. Ayan mga ka-builders.
So, dito, ayan mga ka-builders, yung pagpasok mo sa loob, ito na po yung makikita nyo. Ayan, medyo malinis-linis na po dahil nagpipinis na po kami ng pintura. Ayan. So, medyo maaliwalas na pong tingnan dahil yung ibang kalat, tinanggal na rin po namin dahil patuloy po kami sa pipinis ng loob. So, dito na po sa likod, ng extension namin ay may tatlong part. Yung CR, ayan, na medyo may kaluwangan, tapos napakaganda ng disenyo, at ito yung kanilang stock room. Ayan, sa bandang gitna po, ang ginawa namin po dito, ayan, ito po yung laundry area nila. Ayan. So mga ka-builders, salat papakita ko po sa inyo yung finished project na po. Ayan, kung nakikita po ninyo, may halaman na, may mga ilaw, ayan mga ka-builders. Tapos may number ng house number. Tapos itong bandang kaliwa po mga ka-builders na gate, yan po ay garahe ng motor. Ayan. So garahe po ito ng motor para po dun sa service ng may-ari. Ayan. Kung makikita po ninyo, paikot. So yan po ang extension niya. So medyo maayos, maaliwalas tingnan. Pasukin na po natin para nang sa ganun po, makita po ninyo yung kabuuan nung ginawa namin dito. Ayan. So may halaman na po, no? Ayan mga ka-builders. Tapos naka-tiles na po yung gilid. Ito, naglagay kami ng rails dito sa landing. Gawa nga po ng mayroon po diyang drainage. So kailangan anytime na pwedeng buksan nyo. Kung sakaling nagbabara, pwedeng buksan po yun. So tara mga ka-builders. At akyat naman po tayo sa taas. So nagtataka po kayo kung bakit may gate po ito. Dahil nga po ang gusto ng may-ari, palagyan ito ng gate. Dahil kung minsan, dito sa bandang ibabang bahagi o yung ground floor, first floor, ay may pinaplano po sila. So hindi na po natin aalamin kung ano po yon. So ngayon mga ka-builders, pag akyat po ninyo, mayroon po itong rubber nosing. Ayan. Kung nakikita po ninyo, para nang sa ganun po, safe po siya sa pag-akyat at panaog o pag-akyat baba kung sakasakali po. Dahil siyempre, hindi natin masasabi na pwedeng madulas yung tiles kapag basa. So ito naman po yung garahe niya. Ayan. Nag-extend kami ng bahagya dito kasi 1.5 lang po, hindi kasya po yung motor. So in-extend po namin ng halos 2 feet papasok. So tara, akyatin na po natin mga ka-builders. Ayan. So ito po yung kanilang mini terrace. Ayan. So kung nakikita po ninyo yung edge na yan, ang dulo ng terrace na yan, mayroon po siyang parang pilapil. Gawa nga na yung tubig, hindi doon tuloy-tuloy sa baba. At tuloy-tuloy po siya doon sa drainage, sa floor drain. So ayan po, kung makikita po ninyo, ayan, yung parang pilapil po na yan, para hindi po diretso yung tubig doon kung sakaling pag-ulan, hindi na po tutulo dito sa gilid na to, sa edge na yan. Diretso na po yun doon sa floor drain. Yun. So pasok naman po tayo dito sa loob mga ka-builders. At ito na nga po, kung nakikita po ninyo, ayan, na nagpakabit na rin po sila ng smart lock. So pangkaraniwan, uso na po ngayon yan for safety. Ayan, may alarm din. Tapos ito na nga po yung loob ng bahay nila. Pagpasok nyo, makikita po yung tiny kitchen. Ayan. So naka-eskwala type na po siya. Tapos ang kanila pong cabinet ay aluminum po. Ayan. So, ganyan po yung motif na gusto ng may-ari. Kung nakikita po naman ninyo, dark gray siya. Ayan. Tapos, black yung kanyang framing o yung aluminum. At tapos, gray yung cladding. Yan po ay matte lang. Hindi po siya glossy. Gawa nga na siyempre, iba pagka glossy yung dating. Tapos, ito yung kanilang pull out. Ayan. Ano po yan?
Soft close po yan. So, ayan po. Soft close po yung kanilang drawer. Ayan. Tapos mga ka-builders, pasok naman tayo. Ito po yung kanilang laundry area. So, kung makikita po ninyo, no? Tapos, dito naman po yung kanilang CR. So, ang ginawa natin mga ka-builders, para hindi sagabal po yung pintuan ng CR, ang ginawa natin dito ay sliding. Ayan. At ang materialis po nito mga ka-builders ay aluminum. Gawa nga po nang hindi tayo pwede maglagay ng kahoy dahil pwedeng mabasa at masira kaagad, mabulok. Okay? So, kaya ang ginawa natin mga ka-builders ay aluminum sliding. Convenience po. Mas madaling itulak o kabigin at hindi pa po sagabal sa pintuan. Ayan. So, dun sa dulo naman mga ka-builders, ito naman po yung stock room. Ayan. So, lagayan ng mga abubot, mga sobrang kalat, o yung mga hindi naman masyadong kailangan, so dito po natin ilalagay. Okay? So, dito naman po sa kwarto, katulad po ng nasabi ko, isang maaliwalas na kwarto, at ito na nga po siya. May mga kaunti ng gamit. At talagang ready na para sa paglilipat po ng may-ari. Okay mga ka-builders, hanggang dito na lang po muna ang ating video. At shoutout po ako sa inyong lahat doon sa aking mga subscriber. Maraming salamat po. Doon naman po sa mga bago nating mga nakapanood ng video, please subscribe na po at hit nyo po yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video kahit medyo madalang. So, okay mga ka-builders, shoutout ako kay Ma'am Joanna. Maraming salamat po. At ingat po kayo palagi. So, doon sa mga subscriber ko, shoutout din po ako sa inyong lahat. Thank you very much.